Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ano nga ba ang kahulugan ng pagiging isang Pilipino? Sa isang bill na inihain ni Congressman Joey Salceda para bigyan ng Filipino citizenship ang negosyanteng Chino na nagngangalang Li Duanwang, sinabi niyang taglay ng dayuhan ang mga katangian ng isang tunay na Pilipino. Mapagmahal, mapagbigay, magalang, mabuti, matapat, nagsusumikap at handang tumulong sa mga komunidad. Taong 1991, kapanalig, naninirahan na sa Pilipinas si Ginoong Wang at nais daw talaga niyang maging isang Pilipino. Naipasa ang House Bill No. 8839 ni Congressman Salceda at nakalusot ito sa Senado. Ang lahat ng ating mga Senado, maliban kay Senadora Risa Ontiveros, ay pumayag na bigyan ng Filipino citizenship si Ginoong Wang. Para sa nag-iisang tumutol sa batas, maraming red flags na dapat kinukonsidera ang mga kapwa niya mambabatas bago ipinasa ang batas. Si Ginoong Wang, batay sa pananaliksik ng opisina ng Senadora Ontiveros, ay may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, isang negosyong ipinahinto ng administrasyon ni Pangulong BBM. Dikit daw ang Chino sa mga financiers ng POGO Complex sa Bamban, Tarlac at sa katulad na pasilidad sa Porac, Pampanga. Iniuugnay din si Ginoong Wang sa isang Chinong espiya na nakakulong ngayon sa Thailand. Hindi naman daw lantarang inaakusahan ng senadora ng anumang krimen si Ginoong Wang, pero napakatingkad daw para sa kanya ang mga red flags ng dayuhan. Imbis na isang batas na ginagawa siyang mamamayan ng ating bansa, investigasyon ang kailangan gawin ng pamahalaan. Sa ating saligang batas, nakalista kung sino-sino ang mga kinikilalang mamamayan ng Pilipinas. Abay, una, sila ay mamamayan ng bansa sa panahong pinagtibay ang umiiral nating saligang batas. Pilipino rin ang mga taong ang isa sa kanilang mga magulang ay mamamayan ng Pilipinas. Pangatlo, sila ay pinanganak noong January 17, 1973 sa isang Pilipinong ina na bumoto para sa kanilang pagkamamamayan, pagsapit ng kanilang tamang edad. At panghuli, kapanalig, nagiging Pilipino ang mga dayuhang naturalized o dumaan sa proseso ng pagkamit ng nasyonalidad gaya ng isang batas. Ang panghuling paraan ang magbibigay kay Ginoong Wang ng legal na pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ito ay kung pipirmahan ni Pangulong BBM ang nasabing batas. Walang kinahihinatnan ang apela ni Senador Ontiveros sa mga kapwa niya senador. Ipinagtanggol maging ni Senador President Francis Cordero ang naging pasya ng mayorya. Iginalang naman daw nila ang opinyon ng senadora, pero batay sa kanilang pananaliksik at pagkatanong sa mga ahensya ng gobyerno, wala silang nakitang dahilan para pagkaitan si Ginoong Wang ng Filipino citizenship. Hindi ganito ang sinasapit ng ibang dayuhan sa ating bansa. Hindi man sila nag-apply para maging Pilipino, inilalagay sila sa watchlist at hindi pinapapasok muli sa ating bansa kapag nakita silang sumasali sa mga kilos protesta o natuklasang nakikipag-ugnayan sa mga grupong itinuturing na kontra sa gobyerno. Noong administrasyon ni dating Pangulong Arroyo, halimbawa, case in point, hindi pinayagang bumalik sa bansa ang mga dayuhang pumupuna sa mga maling ginagawa ng pamahalaan. Natatandaan ba ninyo si Sister Patricia Fox, isang misyonerong madre mula sa Australia na tinawag na undesirable alien? Matapos ang 27 taong paglilingkod sa ating mga kababayan, pinalayas siya ng Administrasyon Duterte dahil sumasamang madre sa mga rally at fact-finding mission sa ngalan ng pagtatanggol sa may hirap at inuusig. Lingid sa kaalaman ng marami, nagpapatuloy ang ganitong pagigipit. Kaya mga kapatid, for sale nga ba ang pagiging Pilipino? Sana po, hindi. Sana hindi natin marinig sa mga dayuhan ang isinagot ng isang pinuno sa mga gawa 22-28
na malaki ang ibinayad niya para maging mamamayan. Ang pagkamamamayan, gaya ng ipinahihiwatig sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic social teaching, ay may kaakibat na mga responsibilidad. Hindi kasama sa mga ito ang panloloko, panlilinlang, pagkapalaganap ng mga maling gawain. Kapanalig, sa totoo lang tayo. Kaya lang minsan, ang sa totoo, minority at hindi majority. At always remember, majority is not always right. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.